John, natupad po ang utos ng Pangulo na taasan po ang salary or minimum wage through a regional tripartite board. Nabigyan po ito for the whole 2025, nabigyan po na taasan po. At ngayon, sa kasalukuyan, pag-aaralan muli para naman sa susunod na taon. Opo, ganun po yun. So, para po ito sa mga manggagawang Pilipino po. Yusek, we have a follow-up question from Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Follow-up lang po. Ilang mga mambabatas po kasi nananawagan na kay Pangulong Marcos na sertipikahan na po daw urgent ang wage hike bill. Ano po ang reaksyon ng Malacanang sa panawagan na sertipikahan po na urgent ang wage hike bill? Opo, ganito po yan. Kailangan po natin lahat alamin. Ito po'y ayon din sa Pangulo. Lahat ng stakeholders dapat po makausap, malaman ano po yung maaaring magandang idulot, positibo, negatibo. So lahat po ng stakeholders kailangan kausapin kung kakayanin din po ba ng mga employers at kung ano yung nararapat sa mga manggagawa. So sa ngayon po ay dapat pag-usapan lahat-lahat po yan. Pero kung ano po yung makakaya ng Pangulo sa kanyang pag-uutos, katulad ng sinabi po natin, sa mamamagitan po ng DOLE, ibibigay po natin sa mamamayan. Hindi nga lang po siguro ganon kalaki katulad ng hinihingi ng iba mga kababayan natin. But at least po, gumagawa po ang Pangulo sa abot na makakaya na maibibigay para sa taong bayan at mga manggagawa. Lastly po, Yusek, ang labor group po ay nananawagan din na ng parang meeting with the President. Bukas po ba ang Malacanang na makipag-usap sa mga labor groups? Thank you. Ang Pangulo po ay laging bukas sa anuman pong diskusyon para po sa ikabubuti ng mga manggagawa. At hindi po yan sinasara yung pintuan. Kailangan lang din po siguro natin na masabi sa Pangulo kung papaano, kailan, para po magkaroon sila ng magandang pag-uusap. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, kahapon naglabas ng statement si President Marcos regarding the suspension of Governor Gwen Garcia sa Cebu. How should we interpret the President's position on the suspension of Governor Gwen, considering po na she is a close ally of the administration and also the leader of the very powerful One Cebu Party? Okay, maliwanag din po ang sinabi ng ating Pangulo. Dapat pong paigtingin ang rule of law. Patibayin ang due process. Wala dapat umaabuso sa anumang kapangyarihan, maging sino ka man. So susunod po tayo kung anong sinasabi ng batas at kung ano po ang procedure na dapat gawin. Siguro maaari po itong i-avail ni Governor Gwen Garcia at kung ito naman po ay naaayon sa batas, dapat punto pa rin. So, ano po ba yung pananaw ng Pangulo tungkol dito sa suspension niya? Does he believe that the suspension was politically motivated and that the Ombudsman did not follow the rule of law? Ang pananaw po ng Pangulo ay laging kung ano ang dapat sa batas. Hindi po natin gagamitin yung excuse ng pamumulitika. Maaari siguro na may mga issues patungkol sa pamumulitika, but still ang Pangulo, ang gusto lamang po niya ay masunod kung ano sinasabi ng batas. Do we expect any intervention po from Malacanang? Hindi po gagawin ng Pangulo yan. Next question, Gilbert Perdes, DWIZ. Good morning po, Yusek. Nasa alert level 3 pa rin po yung Bulkang Kanlaon at habang papalapit po yung eleksyon, ano pong paghahandang ginagawa yung pamahalaan para matiyak po yung kaligtasan ng mga botante at ng mga election personnel ho natin, particular po doon sa mga apektadong komunidad? Opo, nagkaroon po ng MOA patungkol po dito sa pag-aalboruto yung sa ng Bulkang Kanlaon. Ang sabi po sa MOA ay pag-iigtingin po ang kanilang pagsiservisyo para masiguro po ang kaligtasan at ng mga kababayan natin at matuloy po ang sinasabing eleksyon sa darating na May 12. At ito po ang sinabi mismo ni Yusek Ariel Nepomuceno ng OCD, ng Office of the Civil Defense. And I quote, "The vote of every citizen is vital, even during calamities. We cannot allow voting to be hindered." End quote. So, yun nga din po, pinagtibay din po at nagpumirma po
ang Pangulong Marcos Jr. ng Executive Order creating National Task Force for Canlaon. So this order formalizes the entire effort to manage risk and respond effectively. Yan po ay nabanggit po ng Office of the Civil Defense. So, hindi po pababayaan yung mga kababayan po natin na naapektuhan ng pag-aalburuto ng Bulkang Canlaon at saka ng Bulusan para hindi po maituloy ang pagboto. Okay. Follow-up lang po. Mayroon po bang mga emergency voting centers para po doon sa yung mga personnel ho na tumutugon sa mga disaster efforts po ng pamahalaan? Para po halimbawa mauna silang bumoto o kaya may particular silang lugar na pupuntahan po para makaboto? Opo, ginagarantiyahan po na magkakaroon ng plano para sa evacuation ng polling precincts, pagkakaroon po ng incident command post sa eleksyon at ang pag-explore po para ma-deputize ang OCD personnel para makasuporta sa election security sa mga high-risk areas. Follow-up question, Vance Fernandez. On Governor Gwen, regarding dun sa kanyang pagmamatigas na ayaw niyang bumaba sa pwesto, papayuhan kaya ito ni Pangulong Ferdinand Marcos? Maliwanag nga po, sinabi ni Pangulong Marcos, dapat sundin ang batas. So kung ano po inaayon sa batas, yun din po ang dapat sundin. Walang dapat umabuso. Wala po tayo sinasabi kung ang umabuso ay yung ombudsman o si Governor Gwen Garcia. Kung ano po nasasaad sa batas, kung may depensa naman po si Governor Gwen Garcia at sinasabi na hindi dapat magpatupad ng suspension sa loob ng 90 days during the election period, kung yun po ang nasasabi ng batas, yun po yung sundin. Thank you, ma'am. Bago po tayo magtapos, bilang update sa inisyatibo ni Pangulong Marcos Jr. na magbigay ng libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3. Umabot sa higit 1.2 million commuters ang nakinabang sa unang araw ng Labor Day bilang sakay noong April 30. Nauna nang sinabi ng Pangulo na ito ay isang pagbibigay-pugay sa mga manggagawa at sa kanilang kontribusyon sa ekonomiya at sa lipunan. Tatakbo ang libreng sakay para sa lahat sa LRT1, LRT2 at MRT3 hanggang bukas, May 3.